Hello, good afternoon sa lahat. Ah, this is Justin, Talk News PH, and maraming salamat sa pagdalo niyo sa channel na to. This afternoon, pag-usapan natin, we will talk about what happened no, yesterday, around 4 o'clock in the afternoon, when NBI conducted, I think this is a Ambos interview of the spokesman, just Andres of the NBI. Yung mga sinabi niya doon sa Ambos interview na yon, dahil this is about nung kaso na sinampa ng naisasampa pa ng NBI against BP Sara. The reason why they're sending subpoena, others say it's subpoena, then others say subpoena. In either way, na the ombudsman daw has also the right to investigate the grave threats and violation of the anti-terror law. Pwede daw ang ombudsman. He was suggesting na parang hindi naman siguro usurpation of authority, dahil hindi naman yan ang intention niya. Sinabi lang niya na ang ombudsman pwede mag-imbestiga. There's no argument about that. Maybe he's saying that with good intentions na pwedeng mag-imbestiga. Totoo rin naman yun na pwede talaga mag-imbestiga ang ombudsman. But the problem is, hindi nagustuhan ng ombudsman yung sinabi niya. Kasi, pinakaialaman yung ombudsman, sana hinantay niya na magsalita yung ombudsman kung ano bang impression nila dyan. Kung tinanong siya, wala, inunahan niya ganon. Ganon ang nangyari. Sinabi niya ng ombudsman, I don't know kung ang word niya pwede o dapat. Kasi nagalit ng ombudsman Siguro, dapat. Dapat ang ginamit niyang word. I have to make a review dun sa statement niya. Either nagsabi siya ng pwede or dapat. Hindi nagustuhan ng ombudsman yon. Kaya, nung Ombudsman Martires was interviewed also by the press, then talagang bluntly say na dapat gagawin ni Martires, ang spokesman ng NBI, is to shut up. Mabigat yun. Hindi ka naman makapalag sa ombudsman di ba? So yun ang sinabi ni Ombudsman Martires kay spokesman ng NBI na si Jess Andres. So nung nag-explain si Ombudsman Martires, sabi niya sa tingin niya yung grave threat na yan, kung it was done for affecting sa responsibility ni BP Sara as Vice President, pwede siya mademanda ng grave threats. Kung yung kabuuan ng mga charges are done dahil sa position niya as Vice President. Sabi niya wala namang ganyan. There is no sign or evidence na magpo-point out na affected, parang ganun, affected yung work niya or within the scheme or reach ng kanyang position as Vice President. The grave threat is purely personal. Yun ang impression ni Ombudsman Martires. So dyan pa lang, binaril na yung nila. Gustong ipalabas ng NBI na may grave threat na ganyan. It was personal. It was not
connected with his position as Vice President. So yun, doon pa lang nakikita na natin kung anong impression ng isang justice to si Martires noon eh. Kaya makikita natin kung saan papunta itong kasong gusto nilang isampa para kay BP Sara. Baka sa kalaunan, ma-dismiss din yan. Kung ganyan ng takbo ng idea ng isang former justice ng Supreme Court natin. So, ang ano kasi noon, parang sabi ko nga kanina, parang usurp ni Judge Andres yung ombudsman mismo. Dapat hinintay muna niya na magsalita yung ombudsman before siya magsalita kung ano mang nasa isip niya. Na-shut up tuloy siya. So, during the NBI hearing also, nagsalita na si yung director ng NBI na ang ombudsman has the right to investigate that case. Pero sa side naman ni Ombudsman Martires, sinabi niya na if there is violation on the graft and corrupt practices of government personnel, talagang kinukuha nila yung kaso na yan. Even if ongoing yung kaso, pwede nilang kunin yan. Sa lahat na nag-conduct na investigation, they have the right to do that daw. Sabi niya, based on the Republic Act Section 16 ng Ombudsman Act ng 1979. Yun ang sabi niya. They have the right to do that. Siguro, kung mangyari man yan, the only way daw na magawa niyan, dahil nga yun ang opinion niya with regards to that matter, na personal lang yan. If Congress will endorse daw that case sa kanila to be a criminal case, imbestigahan daw nila. So nangyari, dahil narinig ni Joel Chua yan, kung sa Congress, ang committee na nag-imbestiga ng OBP, sinabi ni Joel Chua na they have no right. Ang intention nila is to conduct an investigation in aid of legislation, o in aid of election, or in aid of persecution. Ayan ang katotohanan. Pero sinabi niya, hindi naman yung yan ang namin, intention. Sa amin, may makagawa kami ng batas. Hanggang ngayon, may nagawa bang batas? So, dapat naman yan, sabi ni Congressman Marcolita, bago kayo nagpatawag ng resource person, dapat may batas na. At tanungin ninyo kung anong makatulong ka ba paano i-craft itong batas na to. Pero sa case ni BP Sara, hindi talagang investigation. Pareho ng investigation sa isang judicial court. Lahat linalabag, lahat na rights ng tao linalabag. So yun ang sabi ni Joel Chua. So nakita natin na doon sa sinabi ni Ombudsman Martires, parang ang daming tinamaan. This is favorable to BP Sara. Meron din mga statement yung mga siguro lawyers pang Malacanang with regards to itong ginawa na statement ni BP Sara. Yung threat nga sinabi nila, is that a sign of self-defense? Dahil klaro naman ang sinabi niya, kung itutumba ako, meron akong nakausap na tutumba rin doon sa magtumba sa kanya. Tawag nga daw niyan is conditional threat. Merong condition. But others are saying that's self-defense. Kasi gagawin lang yan kung matumba na siya. Others are saying na impossible crime daw yan. Imposibleng krimen yan. So, paano ka gaganti? Sino bang susunod
sa habilin mo kung wala ka na? I don't know. Hindi natin alam eh. But based on this premise, malabo yung kaso na yan, mag-prosper. Kaso nga lang, nandiyan si Boying. Alam mo naman, kita mo naman yung case ni Pastor Kibuloy. Ilang taong nang nakaburol, nasa libingan na. Nagkaroon ng resurrection. Kaya ngayon, naka-PH si Pastor Kibuloy. Kita mo naman yan eh. Pero kung magiging fair lang yung mga trials natin and the judicial system is not corrupted, talagang ang tamang hustisya may bigay doon sa mga accused na walang kasalanan. Yung nga ang dapat mangyari na magkaroon talaga ng change in regime para ma-implement yan. Pero kung nakinig kayo doon sa mga speeches ng lalo na si Captain Dado na they want people's court, di people's court na mayroong provision for death penalty, di para tayong South Korea or yung nangyari sa China noong kapanuhanan ni Mao Zedong. Lahat ng mga corrupt talagang firing squad. Ganun mangyari. Wala namang ibang penalty doon sa mga corrupt kung hindi yan. Maganda yan, no? Kung mangyari. But as Christians kasi, tayo mga Pilipino, kaya laging nangyayari sa atin yung mga ganito. I'm not saying na madali tayong maloko, pero talaga, ang impression ko, forgiving tayo. Forgiving tayo. Lagi tayong nagpapatawad. I don't know kung dahil ba sa religion natin, whatever religion we belong, anong sekta we belong, but we are very forgiving people. Madali tayong nagpapatawad, kaya naluloko tayo. Ganon. Nabubudol tayo. Isipin mo magnanakaw, ninakawan ka, after a couple of years, naging kaibigan mo yung magnanakaw, nagpaloko ka sa mga sinasabi niya, pinapasok mo sa bahay, ninakawan ka ulit. Ngayon, nagre-reklamo ka na. Ba't pinapasok mo? Alam mo na magnanakaw eh. Ganyan ang sinabi ni PRRD. Alam ninyo, binuto niyo yan, kahit alam ninyo na magnanakaw, bantay kayo, baka nakawan kayo ulit. Which is totoo sa nangyayari ngayon. Yung mga totoo naman, ganyan ang ginawa eh. Na yung ang daming kinuha sa bayan natin nung kapanahonan nila. Ang daming ninanakaw, yung mga gold, ninanakaw galing sa Central Bank. May pa nga noon eh. Nasa martial law, aware na aware ako dyan. Meron ng aeroplano, I don't know, chismis na siguro ito, nag-take off. Sa NAIA, hindi maka-take off dahil puno ng gold. Yung gold daw, linalatag doon sa mga upuan para mabalance daw yung aeroplano, hindi daw magtagilid. Linagay daw sa mga upuan yung mga gold bars. Nahirapan daw mag-take off. Yun ang kwento noon, yung bago mag-people power. Yung issue ng gold, parang umulit ngayon. Pero ito, hindi kinuha yung gold na sa ganyang paraan. Talagang legal. Legal na pagnanakaw ang ginawa. Noon, ganyan eh. Sinakay ng aeroplano. Talagang balita noon. Before nagkaroon ng people power. Kaya yung mga nag-circulate na mga, I think, chismis lang yun. But may bearing dahil nagsasalita. Taga NAIA eh. Yung mga personal dyan na mga cabin crew yung nagsasalita eh. There was truth to that. Yung ginawa ng mga Marcos, pinapalabas na merong Yamashita Gold, dahil nga siya si President Marcos Sr. na isang abogado ng isang mining company, na instead yung mga mining company na yun magbibigay ng pera sa kanya dahil sa services niya sa lawyer, yung gold bars daw ang binibigay sa kanya. Yun ang palabas nila. Para mga tao mag-iisip na talagang daming gold bars si Marcos. Pero totoo, galing sa Central Bank yung mga gold bars na yun. Diba?
Kaya nga nung during election na yung mga kayamanan daw ni Marcos na galing sa abroad na na-accumulate nila during their power, ganyan sila kayaman. I-share daw lang sa mga tao. Kasama na yung mga gold. So yun ang ano nila, palakad. Ang dami naman naloko ng mga tao. Dahil nga sa narrative na yan. Nga talagang yung Yamashita Gold. Sino yung ano na Golden Buddha? Kung naalala ninyo yun, si Rogelio, yung treasure hunter na nakakita ng Golden Buddha. Sana yung Golden Buddha ngayon. Kung i-research lang nyo, nakalimutan ko na yung mga detalye ng Golden Buddha na yan. Nangyayari yan noon. So medyo nalayo na tayo doon sa topic natin sa ombudsman. But anyway, para lang magkaroon kayo ng kunting shall we say, yung looking back kung ano ba talagang ang nangyayari. Reminiscing the past. Ganun. So yun ang nangyari. Kasi na-mention natin yung gold eh. Oh. Everybody is talking about the gold. Yun din ang gold nung before, during the martial law. Kung paano nila pinalago yung narrative na yan in a form of propaganda na talagang marami silang gold, but the reality galing sa central bank yung gold. Ganon yun. Ngayon sa pangyayari ngayon, ma-account natin kung ilang nawala, pero noon palihim kung paano kinuha yung gold. Meron pa ng interview talaga ni Milchanko kay First Lady Imelda Marcos na yung gold daw linalagay lang sa ilalim ng hagdanan. Ganyan daw, billions of gold. May pinakita pang papel. Trillion in dollars ang ano nila. Mga assets nila including yung mga gold na yun. Siyempre, I don't know kung totoo ba yan. Kaya mga taong nakarinig yan, lalo na yung mga loyalista, they stick to that narrative. Hanggang yung mga ibang vlogger pa nga, nagkaroon ng 1 million views, 1 million subscriber dahil sa issue na yan. Kaya nga lumabas yung Taliano Gold, mga ganyan. Mayroong mga vloggers na yan ang ginawang katatawan na lang. Ngayon, wala na yung vloggers ngayon. Ang pinag-usapan, dati, Taliano Gold, pati yung kwento doon sa pare na pinahiram ng gold ang Papa sa Roma during World War II. Ang Papa daw dahil I don't know kung sinong Pope Pius yata during World War II ang Papa ng Roma. Meron daw isang maraming gold dito na nagiging hindi ko makakuha yung story noon na pinahiram daw yung Papa ng gold ng Vatican para daw hindi sila aatakihin ng mga Germans ni Hitler. Then I don't know kung paano nabalik yun kasi nabalik ang gold dito meron ship daw, isang ship na nagdala ng gold dito. Para ganun ang kwento. And a lot of people believe that lie. Kaya isa yun sa nagpapanalo ni Bongbong. Aside from the 20 pesos na bigas. Di ba? It tightens the lie. Pero hindi lang naman talaga napapanalo ni BBM You cannot deny that. So, going back to the issue, ito na nga, hindi pa nga nagsisimula, hindi pa nasampa ang kaso, hindi na violation of the anti-terrorism law. May problema na sila paano i-explain nila yung ganyan. Dahil mismong ombudsman ang nagsalita. That the threat na sinasabi ni Inday are personal. And hindi naman to sinabi ng ombudsman. But a lot nasa lawyer na mga lawyers are saying na talagang yung statement na yan is a self-defense statement para protektahan ang kanyang sarili doon sa kapahamakan na maidulot sa mga threat na nangyari sa kanya.
na hindi naman in-address ng mga intelligence agency, lalo ng PNP, NBI, and even the security force na nagbantay sa kanya. Bakit hindi sinabi? Sinabi nga ni, di ba sinabi ni BP Inday na yung security na yan ay galing sa Presidential Security Command. So, understandable. Bakit papansin nila yan? Yung mga threat na yan, di ba? It was open in media, lahat. Kaya malaki talagang pagkukulang ang ginawa ng mga PNP at NBI kay Inday with regards to hair protection. Kaya nga itong sinabi ko kanina na yung ginawa ni Browner, pwede siya ma-court martial. Kung mayroong magreklamo and they have proof na talagang hindi ginampanan ni Browner ang kanyang obligasyon at responsibility to protect the second highest position in our country, which is the Vice President, and she is Vice President Sara Duterte. So with this, hanggang dito na lang siguro tayo for this vlog. At maraming salamat sa pakikinig ninyo with our talk this afternoon. Then I'm just, may lambing lang akong konti. If you like this video, please like. Then share it with your friends, with your relatives, mga kamag-anak nyo here and abroad. Then you subscribe. Paisa-isa lang para naman mabuhay ito. My other channels naman, I have geopolitical channel. Medyo okay naman siya. But medyo sinubukan kong ilabas dito. Walang viewer. Walang interested in the international political issues right now. Kasi I'm focusing sa issue ng Middle East, diyan sa nangyari sa Israel and Lebanon right now, and Iran, and also what is happening doon mismo sa Ukraine with NATO, with Russia, with the US, with UK. Yun ang focus ng other channel ko na yan. Yung channel ko medyo matanda na rin, almost 5 to 6 years na yata yan. At mostly ng mga viewers doon ay mga foreign nationals. So okay na yun, walang problema. Ito lang gusto ko i-establish for the Philippines, para dito sa ano na to, para naman makatulong tayo sa ating mga kababayan na iprotektahan natin ang ating karapatan, our right, our right to say what we want to say, the freedom that we have right now. Kasi ang iba nga sinasabi freedom is very elusive. Pasalamat tayo na we have this existing freedom, and we don't know in the coming days kung mawawala sa atin to, at hanapin naman natin. Sometimes it costs our lives to do that. It is nangyayari din sa ibang bansa, tulad ng Myanmar. Nakukulong yung talagang dapat na magiging presidente nila, Myanmar, before sa Laos at Cambodia. They are military headed states. Ngayon yung dito naman sa part ng Africa, maraming ganyan. Naghahanap sila ng demokrasya tulad ng South Sudan, Niger, even Kenya. Naghahanap sila ng ganyan. Yung Great Democratic Republic of Congo, yun, forever nagkagulo dyan. Wala talagang dyan, kapayapaan. Then Burkina Faso, yung mga lugar na yan. Pasalamat tayo na ganito pa rin, at kailangan patuloy natin protektahan at idipinsa ang ating kalayaan. So with this, salamat sa pagdalo ninyo sa araw na ito, at please subscribe kahit pa isa-isa lang. Thank you and good afternoon.